Good morning mga ka-farmers. So, welcome po ulit dito sa ating channel. So, ayan, kumusta po mga ka-farmers? So, ayan, update pala dito sa sa aking talungan. So, araw po ngayon ng Huwebes. So, wala akong upload mga ka-farmers nung nakaraang Martes sa pag-harvest ko dito. Dahil nga po ay sobrang pagod na tayo mga farmers, no. So, nung harvest ko dito, nagumpisa ako ng alas 5:30 ng umaga. So bali natapos ng 2:30. So bali nagpacking pa ako noon. So mag-isa lang kasi ako mga farmers mag-harvest dito. So yung napitas ko noon, so yung kabuuan nasa 300 kilos mahigit. So siguro yung mga nakuha ko lang po dito na class A hanggang class B sa nasa 250 plus. So may mga reject tayo mga farmers, no. Tama po ng shoot borer at saka yung iba na magugulang na at mga sobrang baliko. So nasa 50 kilos din yun siguro mahigit. So may mga reject na tayong nakukuha dito mga farmers sa sa aking talong. So hindi talaga maiiwasan yun, lalo na po sa ganitong panahon. So yun, may isa pong katanungan dito na subscriber po natin na nagtatanong po siya kung meron nga po ano daw po yung epekto ng powder na imimix, ibig sabihin imimix niya po yung insecticide sa powder. So naalala nyo po dati kasi na nag-spray ako dito ng Ariel with Downy na powder dito sa Intalungan. So yung tanong niya kung ano daw epekto. So kapag halo po tayo mga ka-farmers ng insecticide sa powder, so mawawala po yung bisa ng insecticide o hihina. Dahil kapag i-mix po natin yun sa sa powder, sa powder. So halimbawa lang po kasi mga ka-farmers, kapag nag-spray po tayo ng insecticide, syempre hawak tayo ng mga lagayan, 'di ba? Hugas po tayo ng kamay, gagamit po tayo ng sabon o kung ano man diyan na dishwashing. Ibig sabihin kapag haluan po natin ng insecticide yung powder, hihina po talaga yung bisa nun. Kaya mas maigi na pag nag-spray po tayo ng Ariel o Tide powder, yun lang po talaga yung gamitin natin, no. Wag na po hahalo na kung ano pang insecticide. So yun mga farmers, sarado na naman po yung gitna niya. Ayan, halos wala na naman tayo madaanan kapag nag-harvest at saka nag-spray. Dahil bumagsak na naman po yung mga sanga niya dito sa gitna. Kaya matagal-tagal pa po yung tag-ulan, tagtanim ng palay. So kailangan ko na lagyan talaga ito ng balag. Dahil hirap po mag-harvest ng ganito na wala tayong dadaanan. Ayan mga farmers, tuloy-tuloy na po yung kanyang mga bunga at saka mga bulaklak. Itong matanda ko na talong, simula ko po na napa-recover at simula po na na-trim. Ayun, mapapansin natin mga farmers, ang dami niyang bunga. So bali bukas ay may harvest ulit ako dito, no. Friday bukas. Yun nga lang mga farmers, no. Hindi ko lang dito talaga maiwasan na magkaroon ng mga insekto. So natural na po ngayon. Pero yun lang, tuwing harvest, pagkatapos ng harvest ay apply na kagad mga farmers ng insecticide para lang hindi po talaga dumami yung mga insekto. So every after harvest lang po talaga yung, kaya yun lagi-lagi yung sinasabi na alerto po sa pag-spray ng mga insecticide dito sa ating talungan. Dahil kapag sa loob ng 1 linggo na hindi makapag-spray, talagang mabilis po dumami yung mga insekto dito sa ating talungan. Dahil lalo na po yung mga white flies, thrips, mites, yun sila po yung mabilis magparami ng kanyang mga lahi. Yan mga farmers, yung kanyang mga bunga. So hindi po sabihin natin na talagang malalaki po yung bunga niya. Dahil yun nga, nagkakaedad na po ito. So tulad po nito mga farmers,
So hindi po mapansin, mabilis siya po gumulang. So reject na po yan. So hindi mo akalain na sa ganitong laki ay maggulang na po siya, no. So kaya nung harvest kong nung Martes, akala ko ito lalaki pa, diretso na po siya sa gulang. Ayan mga farmers, oh. Ito po yung sinasabi ko na may mga tama ng thrips at saka mites. Yung sa ganyang itsura po ng daon niya mga farmers. Pero wala na po yung ano, may kunting may white flies pa. So wala na po yung thrips at saka mites. So dahil sa bandang itaas po niya na bunga hanggang dito ay green na po yung calyx niya. Ibig sabihin nakokontrol na po natin, no. So hindi ko naman talaga sabihin ng mga farmers na 100% na wala itong insekto itong ating talungan, no. So talagang meron, so di maiwasan yon. Yun nga lang nakokontrol. So hindi natin sila napaparami. Yan, no. Maganda po yung kanyang mga bulaklak. So kaya sabi ko pag isang linggo na hindi po nag-spray o titigil sa pag-spray, agad-agad po sila dadami, no. Kaya talagang mag-spray po kaagad talaga mga farmers. Yan, no. So nagiging paulit-ulit na po tayo. So yan lang po mga farmers, no. Ayan, no. Tingnan, kung makapansin natin, marami na naman po ang itong bulaklak. So bali itong bago kong tanim ay nag 2 months na po ito, no. Mahigit 2 buwan na. So hindi po tulad ng tag-ulan o alaga sa ulan, kahit isang linggo lang umulan. Sa edad niya po sana sa 2 buwan na to, talagang marami na po sana yung kanyang bunga. Nangyayari dito ay puro la tayong patubig, kaya hindi halos lahat ay may bunga. Mga tama tayo na mga shoot borer. So okay naman to yung bunga niya mga farmers, itong tanim ko na huli. Ayan, yung mga bunga siya sa baba. So bali bukas makukuha na po yan. So may iba dyan na medyo matataba po yung damo. So hindi na ako nag-spray dito mga farmers ng herbicide o hindi ko na minower. Dahil kapag lagpas 2 days na nakaspray ako, yung ginagawa ko, tinatanggal ko po yung damo at pinapakain po sa aking baka. So sayang din po kasi yung damo mga farmers do, kasi mataba. At ayan, kung mapapansin natin na tuyong-tuyo na po yung mga lupa sa gilid, sa mga sa mga side ko na yan. Kaya wala nang ng baka, wala na silang makuhang damo. Kaya yung ginagawa ko po dito sa intalungan ay kinukuha ko po yung damo at pinapakain sa mga alaga kong baka. So yan lang po mga ka-farmers, at hanggang dito na lang po. At so may mga katanungan, so pwede po kayo mag-comment po dito sa aking channel, no, para masagot natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa aking channel. So God bless po sa lahat at saka happy farming.